back to my YouTube channel. Ayan, so pahinaan ng boses ang atake ng babae ko. Hindi, charot. Kasi diba, nasa coffee shop ako, hindi ka naman pwede mag-ingay ba? Tawag dito. Nasa shy ba? Hala, nasa shy. Hindi yun nasa shy. So ngayon, sinadya ko talagang mag-shoot since wala na akong ibang mag-shoot ng video. So, ginawa ko, since nga, di ba sinabi ko naman sa inyo, busy person, stress person. Basta, madaming nangyari. As in, super duper daming nangyari. So ngayon, itong vlog na to, ang gagawin natin dito ay ask me a question. Ano ba? Nahiya ako kasi, ano ba? Kaya ko to, anong gagawin natin ay, nag-post kasi ako sa, kanina, nag-post ako sa Facebook and IG ko ng, ano yung parang, ask me a question and sasagutin ko siya sa YouTube channel ko, which is, eto na nga yun. Eto na yun. So, meron akong kinuha. Wait lang, tingnan natin kung ilan yung tanong. So, galing to sa Facebook pati sa Instagram. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, I have 7 questions to answer. So, hindi ko din alam kung kailan pa ba yung last na Q&A ako sa vlog. Kasi, yes po, sige po. Thank you po. Ayan, so, pinagawa ko na kasi yung order natin. Kasi kanina hindi nga, dahil wala nga akong table. So, ngayon may table na ako. Gagawin na yung ating order. Siyempre, nakakaya naman natatambay ka dito sa coffee shop tapos wala kang bibili. Hindi yun pwede. Hindi ganun kakapal yung mukha natin para mag-take advantage ng mga place na pwedeng mag-shoot. So, alam ko namang napapansin nyo na nagiging familiar na kayo sa place. Kasi lagi ako dito nagko-coffee. Ay, hindi coffee. Lagi ako dito na non-coffee. Lagi ako dito naka-refreshers. So, yun nga yung mga allowed na drink na pwede ko talagang inumin. So, ngayon, ang in-order ko ay matcha. So, non-coffee. Actually, it's matcha berry siya. So, wala naman siyang kape. Non-coffee drink naman siya. So, yung mga question na pinili ko, isasagutin ko siya ng buong puso, ng katotohanan, na kung ano ba talaga nangyayari, kung ano man yung connected doon sa question. So, ready na ako. Medyo madali lang naman yung mga, madali, kasi nabasa na. Ano naman, ready naman ako sagutin yung mga question na to. So, unahin natin yung nakakatawa sabi dito. Sabi ni Sheena Santiago, bakit inuna mo pang magpabutas ng ilong kesa bumili ng gamot? So pagkakatanda ko, at dahil ako naman yung gumawa nito, nagpabutas ako ng ilong way back August 24, 2025. Na-diagnose ako ng hyperthyroidism way back December 2025. So, yung difference niya, August, September, October, November, December, 4 months. At kung ako ay meron ng hyperthyroidism that time or meron na akong sakit that time, hindi ko to gagawin at hindi ko to ipa-priority na gawin to. Kasi syempre hindi din naman, tawag dito, feeling ko kasi ang nafe-feel nila, bakit ako gumastos ng pagpapabutas, pagpapapiercing, which is hindi naman be. Yung pinsan ko naman yung isuot na itong piercing na to. So, hindi naman ako gumastos dito. And, hindi ko to ipa-priority be kung may, ko noon that time, kung may sakit ako. At hindi ko isasang-alang yung pambili ko ng gamot para lang makapagpa-piercing ako. So, hindi ko alam kung saan galing yung idea mo or kung saan galing yung question mo. Pero, sinagot ko lang naman din siya ng totoo at ng honest na nauna pa akong magpa-piercing bago pa ako mag-diagnose ng hyperthyroidism. So, sinagot ko lang, don't get offended, and ako din naman, hindi naman kita ginigil sa question mo. Kumbaga, sinagot ko lang din naman kung ano yung tanong mo. Diba? So, next, ano naman yung next? Dinidelete ko para alam ko yung hindi ko pa nababasa. So, sabi super good. How can you describe your 2025 fun, worries, etc.? Hello, nakakaano yung tanong. Parang ang hirap sagutin. Huwag na pang sagutin. Charot. Sige, magsimula tayo doon sa buong taon na yun. Mula January to February. January to December.
So, dun tayo mag-start. January, pagpasok ng January ng 2025, ano na 'to, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung nangyari per month. So, may mga month na fun, may mga month na worse, may mga fun na may mga month na okay lang, basta gano'n. January, okay yung month ng January ko ng 2025. Nakapag-Hong Kong ako, nakapag-travel ako, nakapunta kami sa wedding ng family namin, and maraming happy moments yung January ko. While February ko, um, normal month, may sad, may mga happy moments, may mga sad moments. March, sad moment yung nangibabo kasi na-aksidente yung anak ko that time. So, birth month niya yun at mag-birthday na siya noon. Tapos, naplano ko na din lahat. As in, plan na kasi nagkaroon ng aksidente. At hindi lang din siya, kundi pati yung pamangkin ko. So, nagkaroon din sila ng, pareha silang may aksidente ba. So, medyo hindi okay yung month. April, hindi din okay naman kasi that was the month na hindi okay kasi nag-break kami pero yung month na yun, punong-puno yun ng mga sad moments, ng mga betrayal moments, together with May. Silang dalawa. Ay, ang dalawang month na yan, masasabi kong yan yung isa sa worst na month of the year ko last year. So, betrayal, kasama mo na yung June kasi din ako na anxiety. So, July, August, September, October, ayan na yung mga normal month na hinihil ko yung sarili ko, naayos ko yung sarili ko, ginagawa ko yung best ko to make myself okay. Yan yung month na yon. November, birthday ko, sakto lang. Yun na yung moment na lumipat kami ng bahay. December, okay lang din. Kahit yun yung date yun yung month na na-diagnose ako sa hyperthyroidism. So far, yung buong month na yon, masasabi ko na half happy, half sad, gano'n. Pero lahat naman ng yun, meron akong natutunan na lesson. Kahit na sabihin mong happy moments pa yan, sad moments pa yan, kahit worst moment pa yan, lahat ng yun, dala-dala ko siya at lahat ng yun, may nakuha talaga akong lesson. May nakuha akong aral, naging matatag ako because of what happened, may mga changes akong ginawa para hindi na ulit siya mangyari sa akin. Kasi, totoo, hindi naging madali yung pinagdaanan ko last year. Pero kasi, ngayon pa nga lang walang ibang tutulong sa sarili ko, kundi ako. Diba? So yun, there is a lot of lesson from the year of 2025 na hindi na siya pwedeng mangyari ulit sa buhay ko. Kahit sa 2026 ko and the next year, hindi ko na i-allow na masaktan pa ako, hindi ko na i-allow na mawala ulit yung sarili ko. It's really hard na ibalik yung sarili. Ang hirap nun kasi hindi agad-agad kagad makakabalik sa sarili ko. Diba? So, ayun, yung nangyari sa 2025. So, thank you so much, Celeste, for good for your question. Okay, next. No. Tuloy pa rin ba ang pag-iibang bansa mo bang mula kay I am Marie? So, di ba, sabi ko sa inyo na magdudubay ako last year. Kaso nga, nagkaroon din ng problem at hindi din naman kasi talaga ganun kadali makapunta sa kahit sa anong bansa. Sobrang dami talagang procedure. Pero kasi, yung procedure na yun, meron pang kailangan i-priority. Meron pang kailangan unahin. So, hindi ko na din isa-share sa inyo ano yung nangyari kung bakit hindi ako naguloy sa pagdudubay. Pero ngayon naman sasabi ko kung matutuloy pa ba ako. My answer is parang hindi ko alam. Hindi pa kasi nagiging okay kung ano yung problem So, it's really hard to answer. Kasi ayoko na din naman mag-jinx. Ayoko na din naman mag-share kasi hindi na naman matuloy. Maja-judge naman ako na, ayun kasi puro ka sinasabi, hindi mo naman tinutuloy kung ano yung plano mo. So, ayoko na ulit mangyari yun sa akin at ayoko masabihan ng ganong mga bagay. So, tingnan na lang natin kung ano ba yung magiging future natin. At actually, ako din naman gumagawa nun. Pero let's see kung matutuloy ba tayo sa ibang bansa or hindi.
Diba? Pero, tingnan lang natin. Kaya yan. So, thank you so much. I am Marie. Wait, next. Mm, why di ka na consistent sa pag-vlog from Madison David? So, yun nga guys. Di ba, nag-everyday upload ako. Tapos, ang dami kasi nangyari. Di ba, lagi ko ang sinasabi sa inyo, this past 2 weeks, sobrang stressful, sobrang nakaka-drain yung mga araw. Yun yung mga nangyari, yun yung mga na-feel ko. Kaya na I try my best na mag-film. I'll try my best na mag-vlog muna ng mag-vlog para malibang ako kahit pa paano maibisan ako. Mawala ako kahit hour lang na mawala ako sa stress, mawala yung feeling ko na nag-drain ako. So that's the reason, hindi talaga ako makapag-vlog since hindi ako nakakapag-isip ng maayos. Ganun yung atake niya, ganun yung naging nangyari niya. Kaya pag may moment na kailangan ko mag-vlog, mag-vlog ako, ay di ba sinabi ko nga sa inyo, ito yung magiging bread and butter ko. Kasi paano ko yung mangyayari kung hindi ko nga siya ginagawa, kung patuloy akong kinakain ng stress, ng kadrin. Pero tinatry ko naman. Bating ganun naman San-san na ako pumunta para makapag-vlog na. Pero hopefully maging okay din talaga lahat. Actually, connected na tong mga tanong natin. So, thank you, Madison David. Tapos, ayan. Galing kay mommy. So, how's life lately? Si mami kasi, saksi yan. Araw-araw kong takbuhan yan. Kumbaga, kung malungkot ako, sabi ko sa inyo, sa video call, nag-iiyakan na kami. Hindi naman nila ako, actually, hindi nila ako iniwan ni Balong. So, at yung mga moment na sobrang sad ako, silang dalawa nandyan sila for me para alam mo yun, gabayan ako, hindi ako iwan kasi hindi naman kasi talaga madali kung ano yung nangyayari ngayon. So, atong mga atong life lately, medyo hindi talaga siya okay. Kasi nga, maraming nangyari. Diba? So, dito na makokonect ang tanong na to. Iko-connect ka na lang din sa question ni Mami na, bakit naghahanap ka na ulit ng bagong bahay? What happened sa tiniran mo ngayon? Hindi ba siya okay? Ang tanong, bakit daw ako naghahanap? Kasi nga, yung caption ko dito, nung nag-ask ako ng question, pati ng sasabi kong sasagutin ko dito, ito yung dahilan kung bakit ako nasa stress at nag-drain lately talaga. So, meron kasi akong mga decision na kailangan lang gawin na as a breadwinner of family, hindi ko na kaya na ako lahat mag-shoulder. So, hindi lang naman yun about sa money or kung ano. I'm talking about sa responsibility na meron ako. So, since I have son, nagagamot ako, no, hospital ako, lahat ng expenses mo, hindi siya biro. Hindi siya madali. Hindi siya yung 1,000 lang kailangan ko para mapunan lahat ng expenses ko, ng bills ko. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon ka... Alam mo yun, hindi lang yun yung kailangan ko amount para mabuhay. Diba? So ngayon, yung bahay na tinitira namin, actually may titira na kasi talaga. Since nung nauna kami dong tumira, kami lang ng mama, papa ko, tapos ako tsaka si Davi. Ngayon kasi, di ba kinento ko naman na sa inyo na pinagbukod ko yung kapatid ko. Tsaka yung kinakasama niya. Ngayon kasi mayroong nangyari. So, kaya sila napatuloy dun sa bahay. Ngayon, kailangan na din talagang umalis since may titira at hindi talaga kaya ng madami dun sa bahay na yun. So, bukod sa hindi naman sila naging rason or what, kailangan na din namin lumipat ng bahay. Yung sobrang hirap kasi maging no permanent address. Wala kang own house. Kasi anytime pwede ka talaga makaalis, anytime kailangan mong umalis. So ako, kailangan talaga. At hindi naman biro-be yung paglilipat ng bahay. Hindi naman yan, 3,000, may panglipat ka na ng bahay, no? Hindi siya ganun. So, kailangan mo din ng malaking pera para makapaglipat. And doon ako na-stress na, may sabay-sabay. Kailangan ko lumipat ng bahay. Kailangan ko makahanap ng murang bahay na masusustain ko siya na kahit ako yung magbayad, tapos mag-work na ako after netong gamutan ko, may magbabantay kay Gab, kakayanin ko. Pero meron kasi moment na
alam mo yun, kailangan natin turuan yung mga tao how to catch the fish. Hindi natin sila pwedeng turuan kung paano na lang kakainin ng isda. 'Di ba? Kasi ako, hindi naman ako natulog lang pagising ko may pera na ako. Hindi naman ganun yung nangyayari sa akin. So, kailangan ko mag-grind na mag-grind para na makapag-provide sa family. And hindi ko naman sinasabi na mali yung tumulong sa pamilya o kaya sa magulang. I'm not saying yung akin lang, syempre, ito, hindi ko kakayanin kung ako lang talaga lahat. Kaya, kinausap ko din yung mga kapatid ko. Kasi marami na din naman akong nag-dream, mga pangarap na ng isang tabi para i-priority sila. Ngayon, kailangan kong ayusin yung sarili ko. Kailangan kong piliin yung sarili ko. Choosing myself is not a selfish talaga. Kasi hindi ko naman sila papabayaan eh. Thank you po. Hindi ko naman sila papabayaan eh. Diba? Hindi naman ganun yung gagawin ko. Kumbaga, magkakasama pa rin kami. Tutulungan ko pa rin sila. Pero, kailangan may iba na din. Kunwari, ako magbabayad sa ganito, ako magbabayad sa ganito. Dapat gano'n na yung maging eksena niya. Ano ba? Ngayon lang ako mag-a-ask para maging, ano yun, makaahon ako. Makapagluwag-luwag ako, makapag-ipon ako. Kasi, yung na-diagnose ko ng hyperthyroidism, hindi siya 1 week na gamutan. Ngayon, di ba lilipat? Ano yun Asap na lipat yun. Ngayon, lilipat. Next week, laboratory ultrasound. Um, tawag dito, check up kay doc. Tapos after nun, ilang araw check up ulit kay doc kasi yung monitoring ng mga, basta may mga imo-monitor. Hindi naman yun mura, babe. Kaya sabi ko, grabe, kakayanan ko ba ito? Kaya, ayun, ang hirap. Sobrang hirap. Grabe na ang pagka-try ng babae nito. Para lang maging okay. So far, okay naman na. Ang gagawin na lang, magtulungan talaga together, and yun, magiging kasama ko pa rin sila sa bahay, 3 pa rin kami, tapos si Gab. Pero, ayun, habang hindi ako nag-work, nakafocus ako kay Gab, ako muna mag-aalaga, then yung mother ko yung mag-work. Or kung may kailangan naman akong gawin, yung father ko naman ay magbabantay kay Gab. So, kumbaga, kailangan ko na silang turuan dahil hindi pa naman huli ang lahat. Kaya pa naman. 'Di ba? Kaya pa naman. So, sana wag yung, don't get me wrong guys, na parang makapabayaan mo yung pamilya mo, gano'n. Hindi gano'n. Kasi meron na akong mga na-settle, meron na rin akong mga ginawang decision. Hindi lang yun para sa akin, para din yun sa anak ko. At kailangan ko magkaroon ng stick na decision dahil lumalaki din yung anak ko. I have my own responsibility. I have a lot of bills to pay. Diba? Marami din naman akong kailangan bayaran. Diba? So, ayun, yun lang naman yung kinakasas ko hanggang hindi kasi ito nagiging okay. Or kung hindi pa nakakalipat sa patuloy ko siyang dadalhin. Kasi nga, may magsasabay-sabay talaga na parang, wait lang, paano bang isa-isa na? Ganon. So, magsasabay-sabay talaga siya. Wala, ganun talaga yung mangyayari. 'Di ba? So, ayun. Yun yung eksena. So, next, eto na. This is the last question. Single ka po ba ngayon and okay lang ba sa'yo LDR? Wait lang ba? Wait lang ulo ko. Ano naman, wala mo na yun. Ha? Mali-mali naman ako magbilang. Mag-11 months na din akong single. So, kung tatanungin mo ako, kung single ako, yes, I'm single. And hindi mo din naman talaga may iwasan na may mga tao talagang darating dyan para, alam mo yun, kausapin ka. Kumbaga, totoo naman na hindi mo talaga hinahanap yung love kung saan naman yung darating. And ako naman, hindi ko naman binablock yung puso ko kung sino man yung taong darating dyan, mapalapit man yan o mapa-LDR. Sadyang, hindi lang siya yung focus ko muna. Hindi muna siya yung priority ko, ganito, ganyan. And kung pag-uusapan natin yung LDR na yan, hindi ko pa na-experience magkaroon ng LDR. Meron pala 2 months yung sa sperm donor ko, pero kasi nag-live-in ka na. So, yung tatlong yun, more on live-in siya.
Pero kung tatanong mo sa LDR, feel ko, based sa mga experience ng friend ko, hindi siya madali talaga. Diba? At saka, guys, hindi kasi ako ano na eh, hindi na ako pang girlfriend. Sad to say, hindi ko na pinangarap maging girlfriend. Pinangarap ko na maging partner in life. Kaya nga, sobrang mabusisi. Wala, hindi mabusisi. Ayoko lang ulit na mangyari na kung ano yung nangyari sa past. Ayoko na maging sugar mommy. Ayoko na ako yung nagpo-provide. Ayoko na. So, hindi naman parang, gusto ko sa lalaki, kaya akong buhayin, kaya kami buhayin nila. Hindi naman ganun para ipasa ko yung responsibility. Pero kasi, yung akin lang, hindi na para tawag dito, maging stress ko pa ulit sa buhay. So, kung may darating, thank you. And kung wala, thank you pa din. Ganun. At kung pag-uusapan natin yung LDR moment, feeling ko naman walang mahirap kung susubukan mo talaga. Diba? And kung choice ko naman yung isa't isa, kahit gaano kayo kalayo, walang rason para magloko, walang rason para, alam mo yun, kasi nga, hindi na ako bata, 23 na. 23 years old na ako and ayoko lang, ano, boyfriend mo yan, tapos hindi mag-work, o ayan, kasi sinasabi, ayoko na be, ano na ako, gisang-gisa na ako sa mga ganyang bagay, di ba? So, ayun lang, siguro tingnan na lang natin what will happen next, pero ang focus ko ngayon is maging okay yung future na ginagawa ko. Yun lang. And ayun guys, sinagot ko lang din naman lahat ng question nyo ng totoo at bukal sa puso ko, walang halong pagsisinungaling dyan. And ayun, thank you for watching this live. Anong live? Thank you for watching this video and thank you sa lahat ng mga nag-send ng tanong nila. I really appreciate it and abangan niyo pa yung ating vlog. So hanggang dito lang ang ating video. Don't forget to like and share this video and mag-subscribe kayo sa aking channel. Pero we come back na and see you in the next video guys. Bye!